Let us open our Bible on Psalms 138, verse 2. Praise the Lord. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Yes. Napakagandang gawain ito. Tayo po, sinabi dyan, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Ano pala ang kanyang word? This reveals His loving kindness. This reveals His truth. Ito yung naghahayag ng kanyang loving kindness. Ano pala ang loving kindness ng Diyos? Yung inawit natin kanina. Kung basahin natin yung key verse ng great is thy faithfulness. Lamentation chapter 3, no? Verse 22 and 23. If it is not of His mercies, if it is not of His compassions, we are all consumed. Wala na sana tayong lahat. There is no such thing that is being left na ibibless ng ating Panginoong Diyos, but altogether we shall all perish. Pero dahil sa kanyang loving kindness, ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maka-avail kahit pa man ng kanyang dakilang kaligtasan. At kahit handito pa tayo sa sanglibutang ito, ay makakatikim tayo ng mga good promises ng ating Panginoong Diyos. Kahit pa man sa kanyang mga banal na salita, having therefore, dearly beloved, these promises, let us therefore cleanse from all filthiness of the flesh and perfecting holiness in the fear of God. Ay kung wala ang kanyang loving kindness, meron kaya tayong idea na ganun? Kung hindi ang loving kindness and mercies of God, meron kaya tayong chance na ma-perfect? Meron kaya tayong chance na malinis? Subalit ginawa lahat ng ating Panginoong Diyos na ito ay mangyari sa buhay natin. He redeemed us. He ransomed us. He made the atonement for our sins. Lahat ginawa na ng ating Panginoong Diyos. Hands-on. Kaya nga His holy arm brought salvation. No? Nagdala ng kaligtasan ng kanyang bisig, ang kanyang kamay mismo. Kaya dito sa kanyang bahay, dalanginan, dito natin siya pupurihin. Dito natin siya luluwalhatiin. Dito natin siya dadakilain. Dahil dito natin nakikita lagi ang kanyang loving kindness, ang mercies and compassions na iginawad niya sa mga tao sa mundong ito. And especially to those who believe Him, especially to those who abide in Him. Meron pa siyang ginawa. For thou hast magnified thy word above all thy name. God has so many names. Napakaraming pangalan ng Diyos. God sometimes will say, my name is Jehovah. My name is Jehovah Jireh. Jehovah Nisi. I am that I am. Napakarami. But anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? Kasi may mga meanings lahat. Jesus Christ means Emmanuel, God is with us, the Savior, the greatest name of all. Pero ganun pa man, mas ginusto pa niya ma-magnify ang kanyang word above all His name. Bakit? Ito lang ay isang tanda na yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng karangalan na He has the word of honor. Kailan ba magkakaroon ng dungis at ang pangalan ng tao, pangalan natin, ay hindi na maging kapanipaniwala sa mga mata ng mga tao. Hindi na kapapaniwala sa mga pakinig ng mga tao. Pag tayo ay nangako at hindi natin tinupad, ay yung mga tao hindi na maniwala sa atin, sira na yung pangalan natin. So paano
ginawa ng Diyos ng paraan na ang pangalan niya ay hindi matatawag nating masisira. Ang ginawa niya, He magnified His word above all His name. Meron siyang word of honor. Kaya yung kanyang banal na salita ay effective ito. Ang kanyang banal na salita ay dakila po nito. So, sambahin natin ang Diyos ng buong puso. Basahin natin. Psalms 5 verse 7. Praise the Lord. But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear will I worship toward thy holy temple. Yan. Para sa akin, ako'y pupunta dyan sa inyong bahay, sa inyong multitude of your mercy. Imagine that. Pag sinabing multitude of His mercy, napakarami ng kanyang iginawad na awa. And in thy fear will I worship toward thy holy temple. Sa takot sa Diyos, ako'y sasamba sa inyo, sa inyong banal na templo. Bakit? Ay hindi na natin yan masilayan, hindi na natin yan marinig, hindi na natin yan maramdaman at makikita yung kanyang mercies, yung kanyang compassions, yung kanyang loving kindness sa ibang lugar, kung saan-saan pa. Sadya talagang itinalaga yan ng ating Panginoong Diyos na yan ay ihahayag niya kahit naman sa kanyang templo. At dyan na natin makikita ang masasabi nating multi-attitude, character ng Diyos na dapat nating matutunan at dapat nating ma-appreciate. Alam mo, dapat nating i-appreciate ang character, ang attitude ng Diyos na iginawad niya sa atin. Kaya nga, sabi nga ni Lord Jesus Christ, I came not to judge but to save. But time will come. He will no longer coming here to save the sinners. Hindi na, ganun ang next niyang pagbabalik. But time will come. He will destroy the sinners and will redeem the faithful children of God. Kaya wag nating kalimutan yung kanyang characters, yung kanyang attitude na iginawad niya sa atin. At ito naman din ay ating matatamasa sa buhay natin. Tayo rin ay makakadama nito. Basahin natin yan. Psalms 85 verse 10. Praise the Lord. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Yan. Di ba? Mercy, kaawaan, at ang katotohanan ay sila'y nagtagpo. Katuwiran at ang kapayapaan ay sila'y naghalikan. So ibig sabihin yan yung maglalaro sa ating puso, sa ating isip. Ang awa ng Diyos at ang kanyang katotohanan, yan yung naging sanhi na tayo ay nabigyan ng pagkakataon mapatawad, mabago ang buhay, malinis, magkaroon ng pagkakataon, kahit pa man ng kanyang katuwiran at matamasa natin ang tunay na kapayapaan. Yan yung mag-mix up sa ating buhay, yung righteousness and peace. Praise the Lord. No, hindi mo yan ma-avail basta-basta na lang. Hindi mo yan makuha sa universities. Hindi mo yan makuha sa science. Hindi mo yan makuha sa mathematics. Hindi mo yan makuha sa human wisdom. Hindi mo yan makuha sa mga astronauts, kung sino-sino pa yung mga tao sa sanglibutang ito na matatawag nating showed extraordinary performance. Hindi mo yan makukuha, yung righteousness ng Diyos. Hindi mo yan makukuha basta-basta. Pag sinabing righteousness ng Diyos, hindi yan mangyari sa buhay mo unless you are cleansed and forgiven. Because you cannot mix up those things with unrighteousness. Linisin ka muna ng Diyos. I-redeem ka muna ng Diyos. Hugasan ka muna ng Diyos ng kanyang precious blood.
At bago mangyari yung paglilinis ng Diyos sa buhay mo, God will cause you to believe Him by the Word of God. Daming proseso, hindi basta-basta. You cannot believe God without the Word of God. You cannot do what is repentance and turning away from wicked ways without believing God. So yung pinakapanimulain pa lang natin, siya pa rin ang gagawa niyan. Yung finishing, kumbaga pa, touches ng ating kaligtasan, siya pa rin ang gagawa sa buhay natin yan. So lahat-lahat galing sa Kanya. He is the author and the finisher of our faith. Let us not therefore stop looking at Him. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. Siya ang lahat. Kaya napaka-ganda. Ngayon, kung ano yung nakikita natin sa Diyos, siya rin tularan natin. Bakit? Sadya niyang pinakita sa atin ang Kanyang righteousness, ang Kanyang holiness, ang Kanyang patience, ang Kanyang long-suffering, ang Kanyang pagka-merciful, ang Kanyang loving kindness, ang Kanyang forgiving heart. Kung ano yung nakikita natin sa Diyos, ang purpose niyan, that we might have the same character, that we might have the same behavior, that we might have the same way of thinking. Let the mind of Christ be in you. Lahat-lahat. Jesus said, take my yoke upon you. Praise the Lord. Kaya pala yun ang mensahe na ibinigay. Take my yoke upon you sa buhay ni Michelle. Yung pala, tinatawag din siya ng ating Panginoong Diyos to serve God in such a way by example of our Lord Jesus Christ. Kaya sa buhay natin, gawin natin yung ginawa ni Prophet Samuel. Before Samuel became a prophet, pinakita niya muna sa buhay niya that there was none or word, a single word that is being thrown to earth. Wala siyang tinapon na salita. Lahat ng mga salita ng Diyos na natutunan niya sa Diyos, wala siyang sinayang. Ito po ay in-apply niya sa buhay niya. Ito po ay kanyang ginawa sa buhay niya. Kaya ganun na lamang ang Diyos nagsalita sa kanya. Bakit? Alam ng Diyos, siya ay maasahan na hindi magpakailan pa man lalapastangan at mag-go against anong sabihin ng Diyos sa kanya. Kaya ganun ang gusto ng Diyos sa buhay natin, na maasahan tayo. Ano mang karakter, ano may pinakita ng Diyos na implo na ginawa niya sa ating buhay, huwag tayong magsalungat. Kahit against sa flesh natin, kahit naman sa isip natin. But all we have to do is to adapt habang nandito tayo sa sanglibutang ito. Gawin natin yan. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 86 verse 15. Praise the Lord. But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long-suffering and plenteous in mercy and truth. Yan. But thou, O Lord, art a God full of compassion. Ano ba yung compassion? Alala niyo yung grouping natin noong nakaraan? Kami yung na taon na team compassion kami. Di ba ano yung gidrama na aming pinakita? Yung mga backsliders na offend. Pag sinabing compassion, hindi mo na tingnan kung ano yung mga negative na ipinakita nila. Basta ang objective mo, paano mo sila mabalik kay Kristo? Praise the Lord. Because of your compassion, di ba sa mga anak natin, hindi natin tinitingnan gaano kasama yung ginawa nila, pero di natin binibitiwan yung ating desire, yung ating prayer, na mabalik sila sa Panginoon. Because of that compassion. Kasi pag mawala na yung compassion sa atin, wala na tayong prayer, wala na tayong objective, na mabalik yung mga backsliders na yan. Kasi wala na tayong compassion eh. Ba't hindi? Isa yan na feeling ng Diyos, na compassion na pinakita niya sa atin. Kaya hindi niya tayo binitawan. He is not willing that any of us shall perish, but all must come to
repentance. Tinan mo yung mga scorners. Sabi ng Panginoon Diyos, babalik na siya. Sabi ni Lolo, sabi ni Lola, sabi ng mga inuno namin, malapit ang babalik ang Diyos. And how come? Hanggang ngayon, the same, nandito pa rin ang sanglibutang ito. Hindi pa rin siya bumabalik. Wala pa rin yung end of the world na yan. What if ginawa niya yan nung una pang panahon? Saan ka kaya pupulutin? So, yung compassion ng ating Panginoong Diyos, napakalalim. Napakalawak. So, since that is being characterized sa pagkatao ng ating Panginoong Kristo, let us do it as well. Full of compassion. Praise the Lord. Gracious. Long-suffering. Pag sinabing long-suffering, hindi maikling pagtitiis. Hindi maikling pasensya. Mataas, mahaba. Ibig sabihin yan, how long? Habang buhay ang tao, hindi nawawala ang Diyos yung kanyang long-suffering. Pero pagpatay na ang tao, wala na yan. Hindi na yan applicable ang long-suffering. It's over. It's done. Pero habang buhay ang tao, it doesn't matter. Ano pa ang meron dyan? Plenteous in mercy. Mayaman sa kaawaan. Hindi nauubusan. Hindi natutuyuan. Hindi nahihintuan. Plenteous in mercy. Praise the Lord. And truth. Yung katotohanan. Hindi mababali magpakailan paman. So anong gagawin natin sa karakter ng Diyos? Let us mention this. Let us tell this to the people of the world. Kung ganun, pastor, di maglagay na lang tayo ng trumpa dyan. Maglagay na lang tayo ng lahat ng magtayo na lang tayo ng radio station, TV station, magsigaw na lang tayo magsigaw, mag-mention na lang tayo mag-mention. Ano ba talaga ang malakas na impact? How to mention His character to the people of the world. Do it to your fellow. Do it to all people of the world. That is the strongest impact na marinig ng mga tao. Ang kanyang compassion, ang kanyang righteousness, ang kanyang loving kindness. Basahin natin yan. Isaiah 63:7. Praise the Lord. I will mention the loving kindness of the Lord and the praises of the Lord according to all that the Lord hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which He hath bestowed on them according to His mercies and according to the multitude of His loving kindnesses. Yan. Mention His loving kindness and the praises of the Lord according to all that the Lord hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which He hath bestowed on them according to His mercies and according to the multitude of His loving kindness. Mention it. How? Do it to all people of the world. Praise the Lord. Gawin natin yan. That is the greatest sound that they can hear from us. Madama nila yan. At then, bahala na ang Diyos. Either they will forbear, whether they will accept, never mind. God is the only judge at bahala na ang Diyos. Basta ginawa natin ano ang kanyang ipinakita sa atin, the same thing that we mentioned. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Lagi niyang minamagnify ang kanyang word. Kaya sa buhay din natin, let us magnify His word. Palakihin natin ang value ng salita niya. Palakihin natin ang impact ng salita ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin yan, let us make it great impact.
Basahin natin. Isaiah 42, verse 21. Praise the Lord. The Lord is well pleased for his righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. Yes. Nasisiyahan ang Diyos masyado sa alang-alang sa kanyang katuwiran. Kanyang palakihin ang kanyang batas or tuntunin at ginagawa niyang honorable. Ginagawa niyang duganon. Ginagawa niyang ano ba honorable sa Tagalog? Kagalang-galang ang kanyang banal na salita. Therefore, ingatan natin yan. Let us love it. Let us show it to the people of the world. Yung tinatawag na unconditional love kung tawagin. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin at yan din ang i-mention natin sa mga tao. So, napakaganda ng dapat nating tularan ang ating Panginoong Diyos. At anumang salita na sinalita ng ating Panginoong Diyos, walang sino man dyan ang masasayang ni magsisinungaling. Ngayon, kung ikaw ay sumama sa salita ng Diyos, mapalad ka dahil you will abide forever. Basahin natin. Matthew 5:18. Praise the Lord. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Yan. Sasabihin ko sa inyo, hanggang ang langit at ang lupa ay mapaparang o lilipas, ni tuldok, ni isa na maliit na matatawag mula sa batas. Ito ay lahat magaganap. Itong lahat ay matutupad. So, ibig sabihin yan, accuracy of the Word of God is perfect. Pag sinabi niyang death to the unrepentant heart, accurate yan. Pag sinabi niyang life to those people who were forgiven and able to endure, faithful unto the end, pag sinabi niya, be thou faithful unto death and you will receive the crown of life, accurate lahat yan. That is perfect. Pag sinabi niya, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, through Jesus Christ, accurate lahat yan. This is the reason why He will take away the sins of the world so that death is no longer what? The result. Pero anong ginawa ng mga tao? They never believe Him. They continue in sin. And sometimes they make sin great. Pinapalaki pa nila sa buhay nila. Sinong mas accurate? Ang salita ng Diyos na nagsasalita, the wages of sin is death. Alang naman sabihin nila na, gagawa lang ako ng kasalanan kasi ito yung gusto ko. Gusto kong mag-enjoy muna sa sanglibutang ito. Wala yung salita ng Diyos, itabi ko lang yan. Ang tanong, who will win at the latter end? Who will prevail at the latter end? Remember, heaven and earth may fail or may pass away, time will come. But the word of God, even jot or little, shall not fail. Ganon ang accuracy ng kanyang banal na salita. At ang kaligtasan ng Diyos, this is not temporary, I tell you. This is eternal. This is forever. That is why accept, appreciate, and protect it to yourself. Huwag nating sayangin. Basahin natin Isaiah 51 verse 6. Praise the Lord. Lift up your eyes to the heavens and look upon the earth beneath. For the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner.
but my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. Yan. So, ibig sabihin yan, let us magnify the Word of God. Let us glorify the Word of God because this is unchanging. This is forever. His salvation is forever. His righteousness can never be abolished. Hindi yan maa-abolish. Kaya, to God be the glory. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Lahat-lahat mangyayari at matutupad. Kaya ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo, this must remain as is. This must remain as what it is. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, kung ano yung inutos ng ating Panginoong Diyos, just do it heartily para walang bad consequence. Pag atin niyang binaliwala, pag atin niyang dinispise, we shall be destroyed. Tayo yung masisira. Basahin natin ang last verse, 1 Peter 1:25. Praise the Lord. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Yes. Ito yung pinipreach natin na Word of God. This is the Word of God that will endure forever. Itong ating minimension lagi dito na pinipreach sa kanyang sanctuary, ito na. Ito na yung tinatawag na endureth forever because that is the Word of God. That is not the word of man, and that is God Himself. Kaya to God be the glory. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Let us worship toward in His holy temple. Let us worship God and let us praise His name because of His loving kindness, because of His truth. For He magnified His word above all His name. Ganon niya iniingatan ang kanyang salita. Mas minagnify niya higit sa lahat ng kanyang mga pangalan. To honor His name, to make His name more honorable. The same with our lives in the eyes of God and in the midst of the people. So let's pray always and watch and prayerful tayo lahat para lagi natin itong ma-remember, lagi natin itong ma-apply in times we need to apply. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.